At sa oras na to, makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng pasabi po ng salita ng Diyos. Ulitin ko po sa Colossus chapter 3 verse 17. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos na church. Tayo po ay ni-encourage ng salita ng Diyos ni Jesus Christ na tayo daw magpasalamat sa Ama. Dahil wala namang pumabuti sa lahat kundi ang Diyos po, ang Diyos nating Ama na nasa langit. Kaya lahat po nating sasabihin, ihahayag, yan po ay magbibigay kasiyahan po sa Panginoon. Dahil di ba napakasarap sa pakiramdam na, uy, salamat ha. Uy, salamat. Di ba, kung ikaw tao, pag sinabihan ka ng gano'n, salamat, di ba natatouch ka? How much more ang Diyos na pagpapasalamatan natin sa oras nito. Sino po ang una na magpapahayag, magpapasalamat sa Panginoon? Taas ang kamay. Ayun, sa buhay po ni Mama, Mami Susan. Pagkawag natin ang Diyos sa buhay. Amen. Magandang umaga po. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Malakas. Amen. Hallelujah. Pagkain ng Panginoon. Kayo po ba yung nagagala? Amen. Amen. Kanina pa lang sa sayawan, parang gusto ko na talaga namang purihin. Pag talagang ang Diyos ay buhay na pinaglilingkuran mo, ay talaga naman napakabuti sa ating buhay. So, ulit po, wini-welcome ko po ulit si Brother Romnick Valdez. Siya po ay kasama ni Ate Nora. So, keep it up, Ate Nora. Nag-start ka na mag-soul-winning. So, sana po. Alam niyo pa ba si Mama Noy kung saan galing? Sa Hinukay pa, Baliwag, Bulacan. So, napakalayo. Yung travel is almost 2 hours. Galing sa Baliwag papunta dito. So, alang-alang sa Diyos. Amen. Nandito siya. Hindi ko kasi tinawagan kagabi. Bahala ka, Ate Nor. Alam mo naman responsibility mo sa Diyos. Pupurihin ang Diyos. Nakarating na siya nung nakaraan. Nag-solo siya. Ngayon may kasama na siya. So, dahil mo ng Diyos. Talaga sa buhay niya ni Mama Nor. So, sana po, Brad Romnick, ito pala yung guardians din. Hindi lang po ito ang huli. Atin sa pagkikita natin, sa upuan mo na yan. Bagamat magdadala ka pa ng alam ko na ikaw gagamitin sa Baliwag at saka si Mama Nor para marami kayong maisulwin doon. So, salamat sa Diyos, no? Ang papasalamat ko sa Diyos, unang-una po, natotoo lang po. Mukhang masaya ako, di ba? Alang-alang sa Diyos. Pero deep inside, meron po ang bawat isa ng kalungkutan. Pero mo, mag-isang buwan na ako dito, pero iba talaga pag nasa Diyos ka, malungkot ka pero pinapasaya ka ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba? Ninyo po na mag-anak ko dito sa Bulacan, Marikina isa, 2 sa Bulacan. Lalo po yung mga lalaki. Sa totoo lang po, sabi ko kay Pastor Ling, alam niyo po, masaya ako, pero nandito ako sa Diyos. Amen. So, wala man sila lahat, hindi ko man sila kasama. Pati yung asawa ko na sa Mindanao. Andun siya. Parating na siya sa Piercules. Pero ako masaya para sa Diyos. Malungkot man, isipin na hindi ka malala ng mga anak mo. Mama, kumain ka na ba? Kumusta ka na dyan? Wala nang kumusta sa'yo. Pero yung anak kong babae, minsan, nakakadala, ma, ano ba? Kailan ka uwi? Pero dito po, kasi itinuturin nila na dito talaga ako na. Inuwala na ako sa mali. So, wala man na nakalala sa kabila lahat. Alam nila ang kasama ko lagi si Steven. So, parang pinagkatiwalaan nila ako na dito. Pero sa totoo lang, iba pa rin yung naghahanap ka ng kusa kanina sa mga anak. Pero hindi ko na hinahanap yun. Ang akin lang, masaya ako sa Diyos. Amen. Hindi niya ako pinabayaan. Wala akong trabaho. God will provide. At salamat ko po pala sa inyo, sa buhay ni Pastor Ling, na matyaga siya. Matyaga siya sa lahat ng kapatid ko siya yung pinakapatyaga. Sa totoo lang po, ang nagsulwin kay Mami Pastor Ling is ako. Pero sa ngayon, sino nakalalay sa akin? Diba? Walang huli na nauna ng huli. Ganun po. Purihin talaga ang buhay sa buhay ni Pastor Ling. Amen. She is my biological sister.
Pati na po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa patuloy niyang panalangin at hindi siya nagsawa kahit matambling man ako before ng mga kataunan, pero nandyan pa rin siya lagi Amen. na paalala. So purihin ang Diyos sa buhay niya. Salamat, salamat sa inyo, napakabait ang Diyos. Sa buhay ko, sa buhay ninyong lahat, Amen. napakabait ang Diyos sa totoo lang. Bagamat ang daming pagsubok, sino ba hindi naglagay sa pagsubok? Nalala ko kagabi, ang aming prayer and fasting. Nalala ko ang verse. Tagal hanggang sa pagtulog ko, tusok pa sa puso ko ang verse ni Ate Minin sa Jeremiah 29:11. So nakas talaga ako ng gusto. Hindi pala po lahat ay tanong natin ay matutupad. Kung hindi natin ang kasama ang Diyos, huwag tayo makanana, basta ang Diyos ang ating Amen. sa ating buhay at ang Diyos ang bahala sa atin. Yun po ang nagagawa ko sa kagabi. Kaya napakasarap pag-prayer and fasting. Lalo pag iliminutik, napakasarap. Bakit? Maraming nawawala. No, napakasarap. Sa totoo lang. Ayaw mo yung ako lang, kami lang nakaranas. Gusto ko rin maranasan ninyo na. Salamat talaga sa Diyos. Sa kanya po ang papulit. Salamat sa Diyos po. Salamat po ng marami. Amen. God is good. Ingatan po si Mami Susan ni Lord hanggang sa pagtanda. Amen. Sino pa po? Ayun, sa buhay po ni Mama June na Lisa Susan. Alapan mo natin ang Diyos sa buhay. Mapagpala po mga po sa aking lahat at po nagigit po ay po nagpapasalamat po sa Diyos na buwan. Tunay na kung napakabuti ng Diyos, isang lingkong pag-iingat, isang lingkong galas, isang lingkong pagpapala. At isa pa rin po pribilehiyo na ako po ay nakapagpasalamat po sa Panginoong Diyos na kung saan ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kung saan ay totoo nga po na kaya mo na lang sa Diyos ay sa kanya natin ipinagkakaniwala ang lahat sa ating buhay. Kung nga po doon, ang aking magulang, ang aking tatay, siya yung umuwi sa province, na kung saan alam naman po natin na siya ay umiinom ng gamot, at nalaman ko doon po sa lugar na ito ay walang gamot na mabilihin. Na ako po ay wala sa Diyos, ako ay mag-aalala na. Pero alam niyo po ba talaga, sa pagbabasa ko talaga ng Bible, ako po ako sa book ng Nehemias, alam niyo, ibabalik ng Diyos si Papa sa lugar kung saan nakilala niya si Lord at lagi ko hiningi sa Diyos na yun po ay huwag niyong magtagal at kung saan tunay nga kung napakabuti ng Panginoon, hindi po kung saan kung kahit po ay wala sa Diyos. Iman niyo po dahil nga po ang aking tatay uminom ng gamot, hindi na kayo ako po mag-aalala. Pero hindi ko na po yun sa Diyos at alam ko kung siya ay gagawin. Ang ginagawa ko na lang po, ako po ay naghihintay sa tamang panahon, tamang oras ng Diyos. At habang ako po ay naghihintay, at siyempre po, kaya naman patuloy ang aking buhay. Salamat sa isang linggo na napakabuti na kasi nga po, yung nakaraang panahon, napakalakas ng price na pinagkatrabawan ni Brad. Kaya po walang Diyos, tingnan niyo po talaga. Napakabuti po ng Panginoon, kung sakali po kami wala pa po sa Panginoon, di ba po kung wala pa sa Panginoon, nandiyan yung pera na kinikita ng asawa mo kung saan-saan pupunta. Dahil nga po tayo po ay binigyan na po ng karunungan ng Panginoon, ito po ay ating itinatago at kung ano lang po yung kailangan, yun lang po yung ating bibilhin. Yun po yung pagkain, di ba po? Yun po yung normal na pangangailangan natin. Na kung saan yung iba, ipatago na. At ito po, itong panahon na to ay malakas po yung rice mill na kung saan yung mga tinago, dahil nga po malakas, yun po yung ating kukunin. At kung saan hindi tayo pagkukulangin ni Lord. Kaya natutuwa kami mag-asawa. Sabi ko, kaya po pala pa, nung nakarang panahon pinagpapala. Ngayon kung tayo ay wala sa Diyos, tataya tayo ng wedding. Kasi susugal yun eh. Eh kung saan, di ba po, kasi nga tayo ay nagbabaka sakali na pumama, ganyan. Pero dahil ako tayo nasa Diyos na, pinaparunong po niya tayo na kung saan ito itatago, na kung saan para pag nawala, meron tayong kukunin. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga wisdom na salamat po sa buhay ng pastor na yun po yung naano po natin sa buhay niya at yun po ay ang lahat po ng iyan ay sa Diyos po ang kapulihan. Amen. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Sino po? Kabuhay po ni Daddy Jose. Palagpan po natin ang Diyos sa buhay. Kailangan po natin ang pasalamat. God is good. All the time. Mabuti ang Diyos 24/7 ng ating buhay. Ako'y nagpapasalamat na sa versikulo kagabi mula kayo ng umaga, sabi niya sa Isaiah 23:2, sabi niya, huwag kang magtiwala sa tao kahit kaibigan mo yan, tatay, nanay, kapatid. Totoo yun. Siya ay hindi nga lamang. Kagabi na-realize ko, totoo talaga, huwag kang magtiwala sa tao dahil ang tao ay sinungal niyan. Magtiwala ka sa Diyos at ang lahat ng bagay ay pawaging darating sa iyo.
Ako'y nagpapasalamat na paulit-ulit sinasabi sa akin na wala naman akong dapat ipagmalaki sa mundong ito. At lahat tayo ay walang dapat ipagmalaki. Isinilang tayo, humihinga lamang. Isinilang tayong walang dala, babalik din tayong walang dala. Kaya papasalamat kahit wala akong trabaho. Nagtatrabaho ako sa bahay at nagpupulay-bulay ako ng salita ng Diyos. At hindi ko ito pinagmamalaki na marunong ako. Salamat sa Diyos na ipagpapala, hindi mo hingi itinibigay sa akin. Salamat sa kanyang proteksyon, salamat sa kalakasan, sa paningin, pag-iingat, sa magdamag na pagtulong, nilabayan niya ako at kayong lahat. Salamat sa Panginoon. Bigyan niyo lang sila pa po. Sige, sa boy po ni Daddy Rose. Happy birthday! Mapagpalang araw po sa atin. Mapagpalang araw naman po. Nais ko po magpasalamat sa ating buhay na Diyos sa araw-araw na ginagawa niya sa ating buhay. Patuloy kami binibigyan ng lakas upang mapagana ko ng maayos. At salamat sa dugtong ng buhay na Pwede rin. naputang ko ng 65 years na hindi ko 30 lang eh. At isa pa pong gusto kong pasalamat sa buhay ko ng aking anak na talagang iniluhod ko po siya kay Lord na makapasa sa kanyang lahat ng gawain. Siya po'y umabot na sa yung medical niya baka po itong 17 ng December ihatid ko na siya sa training center sa Quezon. Kaya nagpapasalamat ko labis binigyan ko ng lakas ang anak ko na ipaubayan mo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan mo at ay matutupad. Kaya sa Diyos ang papuri. Amen. Ayan, nabuti po talaga ang Lord. Sino pa po? Sige po, sa buhay po ni Mama Mars. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Wala na ako sa bawat isa, higit sa Panginoon. Okay, nagpapasalamat sa Lord at ganito na. Nagpaganda lang pagkaramdam ko mga itong araw na ngayon. Share ko lang sa inyo, na-realize ko na yung tao pala yung may sakit. Kahit buhay pa pagkaramdam nila nasa impyerno na sila. Oo, na-experience ko yung isang gabi. Ang tao pala may mga dinaramdam sa katawan, sa kanyang physical. Buhay pa parang nasa impyerno na yan. Sinisend ko sa inyo parang mag-i-aware kayo sa mga sitwasyo. Kasi nung panahon na kahit gusto ko natulog, hindi ako makatulog. Hindi naman limit sa marami na 36 years old drama pa nagkaroon ng may kung na akong hika. Noon. So, lumipas ako parang 14 years na tayo, ngayon hindi ko balik at sarili. Ngayon ko naramdaman yung, hindi ko alam kung nagkasala ba ako sa harapan niya, kung ano ba yung ginawa ko, bakit nakadama ako ng pagkahingan. At hindi ko nakatulog nung gabi na yun. Nag-review ako, bigyan ako ng sitirsi. Hindi ako makatulog, balisa ako hanggang sa nag-umaga. Ganito pala yung tao may mga dinaramdam sa buhay. Buhay pa sila, pero kung maaari lang mamatay ka na, pag hindi ko naman naman yung buta. Amen? Pero mapalad ako dahil nasa Lord ako. Amen. Ayaw hingin sa Diyos yung pagaling. Ayaw hingin sa Diyos yung pagaling mong pag-ulad ng pag-galing ng iyong lakas. Maaari mong hingin sa Diyos ang lahat. Pero wala sa Lord, ganito ka hihingi. Kayo pinagkagalingan ng mga sakit na nararamdaman yung kaaway, hindi ang Diyos ang nagbibigay. Amen po ba? Kaya nagpapasalamat mo sa Lord. At hindi wala man ako, pero nakapagpaalam na ako. Last 2 weeks, mas pasok na hindi ako atin ng Lord and Youth and ng prayer and fasting kasi magluluto ko sa linang ng aking kapatid. Hindi ko man siya mapahindihan kasi wala naman tayo ng gagawa nung. Pero sa Diyos ang kapurihan, yung mga time na rin, hindi ako magandang pa ka ng eh. Pero pinitulot na Diyos na magawa ko yung mga bagay na naipangako ko na sa kapatid ko. Magawa ko yung malagayan ko. Amen? Masaya. Yung mabilis mong recovery sa Diyos kasi hinihingi mo yung
pabilis mong pagkagalingan. Nagpapasalamat ako sa Lord na hindi niya ako hinayaan sa ganung pakiramdam na manatili. Yung kasi hindi mo gugustuhin mabuhay kapag gano'n yung pakiramdam mo. Lalo na may mga ika, parang lang sinasakal. Pero salamat sa kagalingan na bigay ng Diyos. Sa Kanya ang kapurihan. Amen. Mabuti po ang Diyos. At wala na oras sa mga naisalibig po na magpahayag ng kanyang pasasalamat. Church, ihanda niyo po yan sa susunod na Sunday. Amen. At hayaan niyo po na marinig po ng Panginoon yung pagpapasalamat niyo dahil yan po yung kasiyahan ng Panginoon. Amen. At iwala po natin ang susunod po na tatayo. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay.